Sa simula ng pelikula, ipinakikilala tayo sa isang binatang nagngangalang Bong. Napakagaling ni Bong sa pagluluto at siya ang pinakabatang chef sa Blue House, ang opisyal na tirahan ng punong ministro ng Timog Korea. Nang gabing iyon, nalaman ni Bong na magkakaroon ng hapunan para sa isang Chino na ambasador. Napakasensitibo ng ambasador sa tinik ng isda, kaya inutusan si Bong na maghanda ng masarap na putahe ng isda na walang tinak. Sinunod ni Bong ang utos at agad na nagsimulang maghanda ng putahe. Pagsapit ng gabi, handa na ang hapunan at inihain sa ambasador. Sa kasamaang palad, agad na nakatagpo ng kawit ang envoy sa isda pagkakagat niya rito. Dahil dito, naligay si Bong sa seryosong problema habang naghahanap ang mga gwardya sa mansion para hanapin siya. Sa susunod na eksena, dumating ang dalawang pulis na nag-iimbestiga sa insidente sa apartment ni Bong at kumakatok sa kanyang pinto. Alam ni Bong na siya'y nasa gulo kaya sinubukan niyang tumakas sa balkonahe habang pilit siyang hinuhuli ng mga pulis. Sa proseso, aksidenteng nahulog si Bong sa swimming pool sa ibaba at nabagok ang ulo sa ilalim ng pool. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, patuloy siyang nahuhulog habang isang babae ang lumalangoy papunta sa kanya at hinalikan siya sa labi. Pagkagising ni Bong, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang kama at mas kakaibang silid. Nakaramdam si Bong ng kakaiba at agad na nagmamadaling pumunta sa salamin. Laking gulat niya nang matuklasang naging babae siya. Isang saglit siyang nag-isip, ngunit napagtanto niyang baka nananaginip lang siya dahil sa pagkakahulog. Lumabas si Bong sa silid upang malaman ang nangyayari ngunit nakakita ng maraming babae sa labas na yumuyuko at tinatawag siyang, Your Highness. Sa kanyang pagkagulat, tumakbo siya palabas ng gusali ngunit biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang kasalanan. Doon niya napagtanto na nawala na ang kanyang banana. Natakot si Bong at unang inisip na siya'y biktima ng operasyong pagpapalit kasarian. Gayunpaman, nang obserbahan niya ang paligid, natuklasan niyang siya'y naglakbay sa nakaraan. Dahil dito, napasok siya sa matinding pagkabigla at kalaunan ay dinala siya pabalik sa palasyo. Kinabukasan, nagising si Bong at nalaman ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan mula sa isang kasambahay. Nalaman niyang naglakbay siya pabalik sa panahon ng dinastiyang Joseon, taong 1851. Bukod pa rito, siya ngayon ay nasa katawan ni Kim So-yoong, isang maharlikang ward. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang madiskubre ni Bong na nakatakda si Kim na ikasal sa hari at maging reyna sa ilang araw. Ipinaliwanag din ng kasambahay na natagpuan ang kanyang katawan na lumulutang sa lawa matapos mangyari ang isang hindi kilalang aksidente. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng mga gwardya at dinala pabalik sa palasyo. Sa narinig, iniisip ni Bong na maaaring nagpalit ang kanilang mga espiritu ni Kim at naisip na ang tiket pabalik sa kasalukuyan ay ang lawa. Hiniling ni Bong sa kasambahay na dalhin siya sa lawa at binalak na tumalon upang makabalik sa kasalukuyan. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari sa kanyang pagtalon dahil napunta siya sa putik. Ipinag-utos ng Grand Queen sa mga lingkod ng palasyo na alisan ng tubig ang lawa magdamag upang maiwasan ang sinumang mahulog sa tubig muli. Nalungkot si Bong sa balita ngunit inisip pa rin na ang tubig ang sagot. Kaya, pilit niyang sinusubukang isabsob ang sarili sa kahit anong mapagkukunan ng tubig na mahahanap niya. Pumunta pa siya sa puntong ipasok ang ulo sa balde ng tubig na ginagamit sa paglilinis ng sahig. Gayunpaman, lahat ng kanyang pagsusumikap ay nauwi sa wala. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng kasal. Hindi alam ni Bong ang mga kaugalian ng dinastiya ngunit sa tulong ng kanyang mga kasambahay, nagawa niyang makumplito ang mga kinakailangang ritual ng kasal. Nang gabing iyon, inimbitahan si Bong, na ngayon ay reyna na, sa mga silid ng hari upang matulog kasama siya. Natakot si Bong sa ideya at inalok ang hari ng alak sa pag-asang matutulog ito. Sa kabutihang palad, nakatulog ang hari, na labis na ikinaluwag ni Bong. Kinabukasan, nagising si Bong na may hangover at inalok ng pagkain. Gayunpaman, nandidiri siya sa malabsang pagkain at nagpadala ng mensahe sa royal chef na magluto ng ramen. Naguluhan ang chef sa term, ngunit sinubukang gawin ang banyagang putahe base sa mga tagubilin ni Bong. Sinubukan ng chef na gawin ang putahe ng maraming beses ngunit hindi nasiyahan si Bong sa bawat subok. Ang unang putahe ay masyadong healthy, habang ang mga sumunod na putahe ay masyadong matabang at maanghang. Sa huli, nainis ang chef at sumuko, hiniling kay Bong na siya na lang ang magluto nito. Naalala ni Bong ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto at nagdesisyong ihanda ang putahe. Pumasok si Bong sa kusina ng palasyo at agad na kumuha ng kutsilyo. Nag-alala ang kanyang kasambahay dahil hindi pa kailanman nagtangka ang reyna na magluto mula pagkabata. Kaya, ang kasambahay, kasama ang ibang mga lingkod, ay inaasahan niyang magpapakalat si Bong sa kusina. Gayunpaman, sa malaking gulat ng mga lingkod, nagsimulang maghiwa si Bong ng mga gulay ng mabilis at tumpak. Hiniwa niya ang lahat ng perpekto at sa tamang sukat, na sa huli nagluto ng isang perpektong putahe. Dinala ni Bong ang ramen pabalik sa kanyang mga silid at tinangkilik ang pagkain kasama ang kanyang kasambahay. Sa kusina, naiinggit ang royal chef sa kakayahan ni Bong sa pagluluto at sinabing mukhang maganda lang ang pagkain ngunit hindi masarap. Upang subukan ang kanyang teorya, tinikman ng royal chef ang natirang pagkain sa kaldero. Gayunpaman, sa unang kagat pa lang, nagulat siya sa sarap nito na napatapon pa ang kanyang kutsara. Pagkatapos ng makabuluhang tagpo, biglang nagkaroon ng ideya si Bong.
Napagtanto ng bagong reyna na madali niyang makukuha ang loob ng pamilya-hari gamit ang kanyang kasanayan sa pagluluto. Ipinag-utos ng Grand Queen na alisan ng tubig ang lawa. Kaya, kung mapapasaya ni Bong ang Grand Queen sa pamamagitan ng pagkain, maaaring pumayag itong ibalik ang tubig sa lawa. Agad na bumalik si Bong sa kusina ngunit iginigiit ng naiinggit na royal chef ang kanyang autoridad at tumangging payagan siyang inspeksyonin ang pagkain na inihanda para sa Grand Queen. Naiinis si Bong dito at hinamon siya sa isang paligsahan sa mabilisang pagluluto. Sa unay umatras ang royal chef sa laban ngunit tinanggap ang hamon matapos siyang tuksuhin ni Bong. Isang lingkod ang nagpatunog ng kampana at nagsimula ang paligsahan. Kinuha ng punong chef ang kanyang kutsilyo at mabangis na naghiwa ng isang bangkos ng mga carrot. Gayunpaman, mas mabilis ang mga kamay ng reyna at mabilis na naghiwa ng ilang pipino ng madali. Pagkatapos ng ilang minutong pagluluto, handa na ang putahe ni Bong at siya ang unang nagpapatunog ng kampana, kaya't nanalo sa paligsahan. Naiinis ang royal chef at nagsabi na bagamat mahalaga ang bilis, ang lasa ang tunay na pagsusulit sa kakayahan ng isang chef. Buong kumpiyansang sumang-ayon si Bong at hiniling sa Royal Cuisine Inspector na tikman ang parehong putahe upang makita kung alin ang mas mahusay. Humanga ang inspector sa putahe ni Bong at idineklara itong mas masarap, kaya't nakuha niya ang pamumuno sa Royal Kitchen. Ginamit ni Bong ang kanyang bagong katayuan sa kanyang kalamangan, habang sinusuri ang mga pagkain ng Grand Queen. Natuklasan ni Bong mula sa kanyang mga pagpipilian sa pagkain na maislan ang Grand Queen dahil sa kanyang kamakailang pagkakaroon ng sakit sa ngipin. Kaya't nagpasya si Bong na gumawa ng pagkain na may malambot na texture para sa aristokrata. Agad na nagsimulang magtrabaho si Bong at gumawa ng lugaw na patatas. Una, nagbuhos siya ng gatas sa palayok at nagdagdag ng tamang sangkap habang paminsan-minsang tinitikman ang timpla. Pagkatapos, idinagdag na ang mga patatas sa palayok. Pagkatapos, inihain ang hapunan na may mga bulaklak na palamuti para sa maayos na presentasyon. Nasiyahan si Bong sa panghuling produkto at personal na inihatid ito sa Grand Queen. Labis na nasiyahan ang reyna sa pagkain ngunit binigyang diin na hindi perpekto ang putahe dahil dumating ito ng malamig. Ang pagbabago ng temperatura ay nagdulot ng pagbubuo ng mga patatas, na bahagyang nagpabago sa lasa. Gayun din, natapon ang lugaw sa gilid ng plato na nakaapekto rin sa presentasyon. Nalungkot si Bong sa narinig at malungkot na nagsimulang bumalik sa palasyo. Habang nasa karwahe, nag-isip si Bong ng alternatibong paraan ng paghahatid ng pagkain sa Grand Queen. Di nagtagal, nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Tinahi ni Bong ang isang tela at ipinadala ito kasama ang ilang mga tagubilin sa mga royal engineers. Sa direksyon ni Bong, gumawa ang mga engineers ng isang espesyal na karwahe para sa paghahatid ng pagkain na may tamang pagkakabukod sa lahat ng panig gamit ang tela. Samantala, naghanda si Bong ng iba't ibang masasarap na pagkain at ipinadala ito ng mga lingkod gamit ang bagong disenyo ng cabinet. Natanggap ng Grand Queen ang mainit na pagkain at tinangkilik ito, walang natirang pagkain. Sa kalaunan, bumalik ang mga engineers kay Bong at ibinalita ang tagumpay ng imbensyon. Ilang araw ang lumipas, nag-organisa ang hari ng isang malaking piging at nag-anyaya ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kasamaang palad, nagkasakit ang mga kusinero sa araw ng piging at kulang ang tauhan sa Royal Kitchen. Napansin ito ni Bong at nagdesisyong tumulong. Palihim siyang lumabas sa piging at pumasok sa kusina. Nalaman ni Bong na kakaunti na ang mga sangkap sa pantry dahil hindi nakarating ang mga groceries na dapat ay deliver ng araw na iyon. Sa limitadong mga mapagkukunan, walang magawa si Bong kundi maging malikhain. Kasama ang kanyang mga kasambahay, naghanda si Bong ng isang simpleng ngunit natatanging putahe ng patatas. Binalatan ni Bong ang patatas at binalot ito sa isang stick at pinrito ito ng malutong at malutong. Sa umpisa, hindi natuwa ang mga bisita nang makita ang unang putahe dahil inaasahan nila ang mas eleganteng pagkain para sa isang royal banquet. Gayunpaman, nang tikman nila ang natatanging putahe, nagniningning ang kanilang mga mata sa kasiyahan habang pinupuri ang lasa nito. Ang pangalawang putahe ni Bong ay mas mahirap gawin dahil walang karne sa kusina. Gumamit siya ng beans para gumawa ng veggie burger na may tomato relish sa gilid. Nasiyahan si Bong sa kanyang imbensyon at pinangalanan itong McDonaldo, inspirasyon mula sa modernong McDonald. Ang putahe, katulad ng patatas, ay isang malaking hit habang tinatamasa ng mga bisita ang masarap na pagkain. Para sa panghuling putahe, gumawa si Bong ng isang klasikong jelly dessert na may twist. Sumulat siya ng mga espesyal na mensahe sa mga jelly stick at tinawag itong Fortune Jelly, dahil mababasa mo ang iyong kapalaran pagkatapos mong kainin ang dessert. Natuwa ang mga bisita sa klasikong jelly at nag-enjoy sa pagbabasa ng kani-kanilang mga kapalaran. Sa kabila ng mga unang aberya, naging matagumpay ang piging dahil sa pagluluto ni Bong. Ang Grand Queen, na dumalo rin sa piging, ay humanga sa kakayahan ni Bong at sa wakas ay tinanong siya kung ano ang kanyang nais. Walang pag-aalinlangan, hiniling ni Bong na muling punuin ang lawa. Ipinagkaloob ng Grand Queen ang kanyang hiling at inutusan ang mga lingkod na simulan na ang gawain. Sa kasamaang palad, dahil sa ika-19 na siglo, walang mga advanced na makina para tulungan sa gawain. Kaya't mano-mano lamang na naisasagawa ng mga lingkod ang paglipat ng tubig gamit ang mga kahoy na balde. Napakabagal ng proseso habang naglalakbay ang mga lingkod mula sa balon ng bayan patungo sa lawa.
Naiinis si Bong dito at mabilis na nakaisip ng bagong paraan. Hiniling niya sa bawat lingkod na manatili sa isang lugar at ipasa na lang ang balde mula sa isang tao patungo sa susunod. Natuwa ang mga tao sa sistema dahil naging mas madali at mabilis ang gawain. Patuloy nilang ginawa ang gawain ng matiwasay habang pinangangasiwaan ni Bong ang mahabang proseso. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin napupuno ang lawa. Sa kalaunan, napagod na si Bong sa kahihintay at naging desperado. Sa kabutihang palad, nagsimula ang isang malakas na ulan na dahan-daang nagpuno sa lawa. Masayang-masaya si Bong sa pagbabago ng panahon at nagsayaw siya sa ilalim ng ulan. Ilang oras ang lumipas, napuno ang lawa at pumunta si Bong sa pampang at pinirmahan ang kanyang pangalan sa isang bato. Pagkatapos nito, tumalon siya sa lawa at lumubog sa ilalim ng tubig, tulad ng ginawa niya sa simula ng pelikula. Pagkagising ni Bong, laking gulat niyang makita ang sarili sa isang ospital at nakita ang isang pulis na natutulog ilang metro ang layo mula sa kanyang kama. Tahimik niyang sinubukang umalis ngunit nagising ang pulis at agad na nagkaroon ng habulan. Nakalayo si Bong sa kanya ngunit dumating ang dalawa pang pulis at napaligiran siya. Desperado, tumalon si Bong mula sa isang mataas na platform at tumakas habang tumatakbo pababa sa kalsada. Agad siyang pumunta sa isang pampublikong aklatan at naghanap ng isang libro sa kasaysayan. Doon, natagpuan niya ang isang publikasyon tungkol sa dinastiyang Joseon at ngumiti, alam na naging bahagi na siya ng kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang nostalhikong paglalakbay sa alaala ay agad na naputol nang dumating ang mga humahabol na pulis sa aklatan. Sinubukang tumakas muli ni Bong ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na hindi sila naroon upang arestuhin siya. Lumalabas na nabago na ang kasalukuyan dahil sa kanyang paglalakbay sa panahon ng dinastiyang Joseon. Ngayon, hindi na siya hinahabol ng mga pulis kundi naroon sila upang protektahan siya dahil si Bong ay isang whistleblower na nagbunyag ng isang mataas na opisyal na sangkot sa korupsyon. Agad na pumunta si Bong sa isang computer at naghanap sa web upang kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi. Hindi nagtagal, natuklasan niyang totoo ang kanilang mga sinasabi dahil nagbago na nga ang kasaysayan at ang kasalukuyang mundo. Nagtapos ang pelikula habang nakatayo si Bong sa isang kalsada at naghahatid ng positibong mensahe kung paano ang isang maliit na pagbabago sa nakaraan ay maaaring malaki ang epekto sa hinaharap.